Okay, maraming salamat mga kapatid at nandito po tayo sa ating huling bahagi ng ating pag-aaral at ating paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Yun po ay ang ating sabayin siya sa Espiritu at katotohanan. Ngayong hapon po, ayon po sa dalawang dating tagapagsalita, nauna ay lahat po sila may kinalaman sa unity at pagiging ambassador, no? So, tayo pong lahat ay totoo pong sinugo, no? At ang pagsugong yan ay sa pamamagitan po ng ebanghelyo na ating naranasan. At hindi po kinakailangan na isugo ka pa ng sino man para maging sugo ka. Pero tayo po yung naging sugo talaga ng Panginoon dahil sa tayo yung unang nakaranas ng kaligtasan at tayo yung unang tumanggap ng reconciliation. At yung pangalawa po ay ayon kay Pastor Ray, ay napakahalaga din na tayo magkaroon ng unity. At ang isang bagay na binigyan niya ng illustration ay yung kingdom. Babalikan ko lang yung Matthew chapter 12. Napakaganda po ng illustration na to. Sabi sa chapter 12 verse 25, and Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. No? So tatlo yung example dito, kingdom, city, at house. O, may lahat ito ay may similar sa group. Ano mang grupo, kingdom man, city man, o bahay man, na naghahati-hati sa kanyang sarili ay hindi makakatayo o hindi mananatili. So, kinakailangan po na magkaroon talaga ng tinatawag na unity ang lahat ng grupo. No? Now, siyempre, hindi naman mayroong mga grupo na sabihin natin hindi sila sa Diyos pero nananatili. Bakit? Because of the unity. Yes. Tama. So, tayo sa ating mga kapatid bilang Pauline dispensationalist, mga kapatid, dapat maunawaan din natin yung unity. No? At yung unity na yun, na ipinangaral kanina, ay napakahalaga. Lalo na sa unity in the body of the Lord, Jesus Christ. Ito, mga kapatid. So, may apat po tayong bagay na pag-aaralan dito, no? Padadaliin ko na lang. Pero itong practical elements na pwede nating maunawaan is yung mutual support and cooperation. Napakaganda nung salitang mutual support. Meaning, sinusuportahan mo siya, sinusuportahan ka niya. So, ganun din ang church. Dapat merong mutual support. Hindi one-sided support. No? Na tayong lahat, hindi lang tayo passive and active. Isa'y passive, tumatanggap ka ng support, at active, nagbibigay ka rin ng support. Dapat ganun meron tayo. At yung salitang cooperation. Tama ba? So, tapos bakit merong unity? Kasi meron tayong goal na dapat ma-achieve. Tama ba, kapatid? Alam nyo, ang hirap nang wala tayong goal. Bakit? Paikot-ikot lang tayo. Diba? So, pag sinabi mong goal, direction. Pag sinabi mong goal, yung gusto nating marating. Tama? Ano yung gusto nating ma-achieve? Kung wala tayong unity, hindi tayo makakarating doon sa gusto nating ma-achieve. Tama ba, mga kapatid? Tama po. So number one, sa ating pag-aaralan ngayon ay yung
pattern ng ating unity, nabanggit na kanina yun, na hindi ka naman pwedeng magkaroon tayo ng unity na wala tayong pattern na sinusundan. Tama ba? Tama. At purihin ng Diyos kasi sa right division ay meron tayong pattern na kung saan ay siya po ang binigay ni Kristo sa dispensation of grace na siyang maging pattern at lahat ng manggagaling sa kanya, instruction niya, ay magiging basis natin ng ating pattern, no, mga kapatid. So, iko-correct lang natin yung iba kasi sabi nung ibang mga grupo, wala na daw si Paul. At yung grace daw ay expired na. O yung sabihin natin na para maipasok yung kanilang pattern, ang gagawin, sisiraan si Paul, gagawa ng kwento, no? At wala na si Paul, so dapat meron na tayong ibang pattern. Ganun yung sinasabi natin na para bang yung pattern natin ngayon expired na. Hindi po ganun ang mga kapatid, no? Kasi nakakalungkot, yung pattern nila, kay Paul din kumukuha. Ano magiging pattern yun? Kung pattern na, dapat meron sila sariling, kay Paul din Tama ba? Kung kay Paul ka pala kumukuha, dumirekta ka na kay Paul. No? So, mahalaga po na malaman natin kung sino po yung pattern natin ngayon. Bakit? Kasi siya po ang magbibigay sa atin ng instruction paano magkaroon ng unity. Tama ba tayo? So, without Paul's instruction, without Paul's epistles, hindi tayo magkakaroon ng unity. At imposible tayo magkaroon ng unity. No? Mga kapatid. So, kailangan natin si Apostle Paul. Kaya, tingnan natin mga kapatid yung Ephesians chapter 4. Kasi yung Ephesians chapter 4, ang tema ng Ephesians chapter 4 ay unity. Yun po yung chapter ng unity No? So, yung chapter 1 to chapter 3 ay doctrinal. So, no? Tinuro ni Paul sa chapter 1 na kung paano tayo naging mayaman kay Kristo, sa chapter 2, kung ano tayo dati at kung ano na tayo ngayon sa chapter 2. At yung chapter 3 ay paano tayo naging isang katawan sa pamamagitan ng gospel sa chapter 3. Pero sa chapter 4, mga kapatid, ay paano tayo maglakad according to Paul's pattern to achieve unity. Okay? Ito na yung pattern. No? Pag sinabi mong pattern, ito yung, may dalawang bagay dito. Yung una, yung kung ano ba yung basis ng ating unity at paano natin ipamumuhay o paano tayo mamubuhay para yung unity na yon ay ma-preserve natin. Sabi sa chapter 4 verse 1, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that, sabi that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Verse 2. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. No? Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, dito natin makikita yung pattern paano tayo mamumuhay, no? At paano natin, kasi meron ng unity. Iingatan lang natin yun. How can we keep the unity in the bond of peace sa pamamagitan ng ating pamumuhay? Ang sabi dyan, walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all loneliness, meekness, with long suffering, forbearing one another in love. So makikita natin dito mga kapatid, yung binigay niyang mga characteristic, how we live. No? We say to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Meron ng unity of the Spirit. Anong gagawin natin
pinangangalagaan natin yung unity na yun na meron tayo. By the way, nung kayo na napalataya sa Gospel of Grace, Gospel of Christ, we are united na in the Lord Jesus Christ. Iisa na tayo eh. Meron ba? Spiritually, isa na tayo. But we need to live in that position. Kung tayo magkakaisa na sa Panginoon sa Kristo, kailangan nating lumakad ayon sa ating pagkakaisa upang yung pagkakaisa ay manatili. Yes. No? Kasi merong sumisira ng unity. At sa totoo lang, ayaw ni Satanas na magkaroon tayo ng unity from the beginning. Yes, correct. Actually, ang unang-unang sinira niya ay ang mag-asawa. Ayaw niya na magkaroon ng unity yung mag-asawa, kaya nagkaroon ng iba-ibang direksyon, ba? At ganoon din naman sa government, no? At ganoon din naman sa church. By the way, napakalaking sinira ni Satan sa denomination sa ngayon, talagang nagkaroon ng tinatawag na disunity. Hindi naman po kasi lahat ng may unity ay nasa tamang unity. No? Ang pinag-uusapan po natin ngayon dito, mga kapatid, yung unity ng body of Christ in this dispensation. Kasi hindi naman porket meron kayong organized church at united kayo, hindi nangangahulugan na kayo po ay nasa body of Christ, mga kapatid. Bakit? Kasi may mga unity din sa Buddhism, may mga unity din sa atheism, may mga grupo din ng mga unbelievers na united din. Amen? Yung mga nagrarally nga, yung may unity din eh. Pero yung pinag-uusapan natin unity dito, unity in the body of the Lord Jesus Christ. Okay? And pangalawang pattern na gusto natin, it's a pattern of how we live, sabi ni Apostle Paul, and it's also a pattern na nagbigay sa atin ng element or the basis of our unity. So, ang tanong, saan ba tayo dapat maging united? Alam niyo, mga kapatid, nakapagturo ako sa isang grupo na ang gusto nila mangyari, pag-ibig lang. Huwag pag-usapan yung doktrina. Mga kapatid, hindi tayo pwede magkaroon ng unity sa pamamagitan ng unity in love lang. Hindi pwedeng ganon. Bakit? Kasi ito yung mga basis na binigyan ni Apostle Paul. Sabi dyan, verse 4, there is one body. Ilan daw? One body. One Spirit, it is the Holy Spirit. Even as you are called in one hope of calling, which is heavenly calling, not earthly calling. Verse 5, one Lord Jesus Christ, one faith, which is the body of the doctrine we receive by this dispensation of grace na natanggap natin kay Apostle Paul, and one baptism, which is Spirit baptism. Kaya hindi na tayo naniniwala sa water baptism, sapagkat yung one baptism ay baptism by the Holy Spirit. And verse 6, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Sabi dyan, mga kapatid, ilan yan? One body, one Spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. Pito siya, di ba? Bakit? Kasi sa Bible, ang pito ay perfect number, mga kapatid. So, ikaw ba ay nasa one body? Are you in one body? Bakit? Kasi kung wala ka sa katawan ng Panginoon Kristo, hindi ka kasama dito sa unity in the body of the Lord Jesus Christ. At, mga kapatid, idadagdag ko lang, marami pong naniniwala na lahat daw ngayon ay iisa na kay Kristo Jesus, which is wrong. Ang pagiging isa sa Panginoon Kristo ay hindi po automatic ito, hindi automatic. Bakit?
Let's go to Ephesians chapter 3, verse 6. Sabi diyan, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. So, ang Gentile, o tayo yon, should be fellow heirs and of the same body, which is the body of Christ, and partakers of His promise in Christ by the gospel. So, kailangan mo munang maunawaan yung gospel. Amen? At, by the way, bago ka naman napunta sa katawan, sabi ng Colossians 3:15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful. Tayo ba'y tinawag sa isang katawan? Kaya nga dito natin makikita na napakahalaga ng isang katawan kasi doon tayo tinawag. Amen? Yung local church, napakahalaga nun, pero isa sa mahalaga ay yung ikaw ay membre ng body of Christ sapagkat doon ka tinawag. At tinawag tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Apostle Paul, hindi sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng 12 Apostles. Ang problema nito, paano ka magiging body of Christ kung ang gospel mo kingdom? Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Paano ka magiging member ng body of Christ kung ang gospel mo kingdom? Tama. Parang magulo tayo. Pagkuha selection. Kaya lang, ang problema, wala ng gospel of the kingdom ngayon. Wala. Postpone niya eh. Tapos naman, saka kung mayroon ng gospel of the kingdom you need to be proselyte. Postpone niya. Tsaka pa, walang mangangaral ngayon, patay na yung mga apostol. Bulag na yun sila para magpo-proselyte. Ngayon, So, ibig sabihin ng mga kapatid, bago ka maging body of Christ, bago ka maging member ng one body, at bago ka makasama sa unity of the body of Christ, you need the right message of the gospel. Tama. Amen. Kung yung hawak mong gospel ay kingdom at ikaw pa ay mayabang, confident ka pa na ikaw ay nasa body of Christ, mga kapatid, napakalaking panlingin lang ginawa sa ni Satanas. Na inaakala mo na member ka ng body of Christ, hindi pala. Bakit? By the way, i-correct lang natin yung iba, no? Yung nagtanong na sa akin niya, estudyante. Sabi niya, hindi pala tayo yung Matthew 16:18 church. Yes. Bakit? Sapagkat ang Matthew 16:18 church, upon the rock I will build my church, tumutukoy yun sa bayang Israel. Sapagkat yung I will build my assembly is the assembly of the nation Israel. At ewan ko kung Hudyo ka, no? Pero hindi naman tayo Hudyo para sa atin yun. Ayun, kung gusto mong maging Matthew 16:18, pwede naman maging proselyte ka. Kaya lang, closing na ngayon eh. Closing na yung pagiging proselyte eh. Magpaiwan ka sa rapture para maging proselyte ka. Doon ka magiging proselyte. Hindi mo rin alam. Pero sa ngayon dapat, ang tanggapin mong ebanghelyo, yung pinangaral ni Apostle Paul. Kasi doon ka magkakaroon ng membership sa body of Christ. Amen ba, mga kapatid? No? Sabi ng kanina, binasa na natin kanina, na whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Whereunto you are called, He called you by our gospel. So, dapat, maunawaan mo na merong gospel na kung saan tayo itinawag. Amen ba? Amen. At sana, lagi namin pinaulit-ulit na yung gospel na ito, hindi galing sa 12 apostles ito. No? Ngayon, kung ang gospel mo ay gospel of the kingdom at sasabihin mo ikaw yung nasa body of Christ, yun to ay malaking kasinungalingan. Ano ba? So, yung unity, ay kailangan mong lakaran with the lawlessness of mind, sabi dyan sa Ephesians 4, meekness, long-suffering, forbearing one another in love. Dapat, itong mga ito, intact ito, para yung unity ay ma-preserve. Amen? Once na may mga pride na umiral, doon na magkakaroon ng tinatawag na pagsisimula ng pagwasak ng unity. At wala pong matatatag, kahit ano daw organisasyon,
walang matatatag na grupo kung walang unity at puro mayayabang yung nandun sa grupo. Amen ba? Kinakailangan ng pag-ibig, meekness, kababaang loob, long-suffering, no forbearing one another nga ito eh. Parang pag siya nung forbearing, magtitiisan kayo sa isa't isa. Bakit? Papasanan. Hindi naman po kasi lahat ng mga kasama natin pare-pareha sa ugali. Tama po, tama. Yes. Tama ba, Kuya Edong? Yes. Kaya nga, yung iba, na hindi natin kaparehas yung ugali, nagsarili. Correct. Eh, hindi naman masama yun. Sabihin eh, hindi naman natin hawak yung kanilang mga puso eh. Tama? Yung kanilang desisyon. Pero tayo, siyempre, kapag ganun ang mangyayari, wala tayong mabubuo kung tayo mga, no? Alam nyo, ang pinakamagandang illustration talaga niyan, eh kung saan tayo pupunta, alam natin yung direksyon natin. Dapat yung mga direksyon ng mga members nandun din. Yes. Amen? Kaya ako naniniwala ako sa vision tsaka mission eh. Bakit? Kasi yung vision tsaka mission mo, doon tayo nabubuhay. Doon, ano ba yung mission natin? Ano ba yung vision natin? Diba? Ang isang bagay na alam natin, ang vision natin talaga mga kapatid is to glorify God. Tama? Hindi naman mawawala yun eh. Do all things to the glory of God. At pangalawa talaga is evangelization. Kasi ang iniwan sa atin ni Paul talaga is yung evangelization. Tama? At pangalawa, yung equipping nga. Tama? I-equip mo yung mga kapatid. At pag na-equip mo, dumami sa Bible study, mag-establish na ng church. Amen? Pag na-establish na, mag-ordain na ng elders, ng leaders, at iiwanan niya na yon. At kusang yung iiwanan niya ay lalago. Kaya lang mga kapatid, hindi pwede mangyari yun pag walang unity. Ewan ba? Wala na unity. Hindi pwedeng walang unity. At hindi naman pwedeng walang pattern at walang basis o elements ng unity. Kailangan po yun. Ewan ba? And let's go to the process of unity. Yung unity naman, mga kapatid, dadang pala sa process ito. Hindi yung lahat magkasundo na agad, no? Pero sa rally, sample, hindi tayo nagsisimula ng rally, ha? Example lang yung rally, ha? Baka sabihin ng mga tao, tayo nagsimula. Example lang. Bakit nagkakaroon ng unity sa rally? Eh, di ba sa kanilang, ang tawag nila doon, simulain. Ano? No? Simulain. Adhikain. No? Diba? Principles. Doon sila nagsisimula. Tama ba, kapatid? Tama. Amen. Ngayon, pag doon sila nagsisimula, at yung marami sila, united sila, mga kapatid, hindi naman basta-basta yun. Diba? Bakit? Listen. Tuturuan mo yung bawat isa kung ano yung simulain natin. Na may kinausap kasi. Sa rally, in-interview siya, o ano po yung ibig sabihin ng ano niya dyan, yung banner nyo. Ano po yung ibig sabihin ng ano niya? Ito, ewan ko, ano nga ito, napasama lang ako dito. Hindi po yun, hindi po kasama yun sa unity. Dapat, ang unity, dapat alam nyo kung ano yung mga simulain, alam nyo yung aral, doon nagsisimula yung process ng unity. Yun ba, mga kapatid? Kaya naniniwala tayo sa indoctrination eh. No, nang tama dapat yung mga bawat isa, alam natin kung ano yung ating paniniwalaan, tinatayuan, alam natin dapat yun. Ba, mga kapatid? So, yung process, sabi ng verse 11, ito yung dati pero ginagamit natin yung process, pero ito yung dating sistema eh. Verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So, paano nagkakaroon ng process of unity? May mga taong involved, leaders, tama? May mga leaders. Kaya lang, mga kapatid, hindi na naglalagay yung Diyos ngayon yan. Tapos na ngayon yan eh. Sabihin ngayon, meron kung may mga desire na maglingkod sa Panginoon, nagkukusa na, no? Hindi na Diyos may kusa at merong qualification. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 1, diba?
Now, sabi dyan, itong mga ito, apostles, prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, din nakalagay ito noon sa foundation. Foundation ito ng, ng body of Christ, ng local church, no? Bakit daw? Ito yung process for the perfecting of the saints. Yung perfecting na tinutukoy dyan, ay may kinalaman sa spiritual maturity. Eman ba? So ngayon, yung principle ngayon at noon, yung nilagay na leaders, overseers, o elders sa isang local church, ginagamit ng Diyos yun for spiritual growth. Mga tayo, hindi ka naman lalago mag-isa eh. Walang ganun. So kaya merong isang local church kasi yun na ang gagamitin ng Diyos para ikaw'y lumago, maging matatag, at maglingkod. Mga tayo, ang hirap naman na sarili kang lakad, wala kang church, evangelism ka rito, saan mo dadalhin? Diba? Tatanong ka dito, tatanungin ka, at least may gawain tayo. Iba, magtatanong. No? Saan mo kayo nagtitipon? At least meron tayong local, meron tayong, diba, specific na lugar. In-house. Oo. Diba? Kasi wala naman talaga tayong, no? Wala talaga tayong activity. Sagot mo, wala pa Facebook lang. Mahirap yung diba? So, ganoon, mga kapatid. So, dyan, sabi dyan, for the perfecting of the saints, kaya meron tayong regular Bible study, at hindi lang Bible study, meron tayong regular schooling. Yes, amen. No? Bakit? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. No, mga kapatid. Teka muna. Listen, yung maturity pala, meron palang purpose yun. For the work of the ministry. Alam nyo, may mga magagaling na RD, pero wala sa ministry. Alam ganito yan. May magagaling na doktor, pero wala sa ospital. Ano yung sabihin nun? Walang kwenta yung pagdodoktor, no? Para bang, ba't gusto mo magdoktor? Wala lang, para tumambay, ganun ba yun? Kaya ka nag-aaral ng doktor kasi may purpose yun. Amen? Ganun din ang spiritual maturity, spiritual growth, mga kapatid, para ikaw maglingkod. Kung hindi ka naglilingkod, kasi ganito lang yan eh. Di, ang dami mo nang alam. Ang gagawin mo ngayon, maninira ng maninira, tira ng tira sa ibang mga nasa ministry, ikaw wala sa ministry. Tama, ganun ba? Puna lang puna. Pero wala ka namang ministry hinahawakan. Ang ministry mo ata, manira eh. Ang ministry mo, batikusin yung mga ibang mga mananampalataya, pero yung sarili mo, wala ka naman sa ayos. Amen? Kapatid? Kasi ang tanong, ano ministry mo? Yes. Anong gawain mo? Wala kang gawain kasi wala ka sa gawain. Ganun lang simple yun eh. Tama. Saan nakakita ang pulis na nanguhuli na walang departamento? Ama, naalala ko tuloy yung mga nahuling mga MMDA. Bakit? Yung uniforme lang MMDA. Nung nasita. Mga bogus pala, no? Walang mission. Walang mission. Hindi pala MMDA, no? Sa pensa na yan. Problema mo, nasa activity ka ng panguhuli. Hindi ka pala legit. Ginamit na uniforme. Ama, tapos ginagamit po pa yung right division. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Yung kahalagaan ng unity. Amen? Kasi hindi naman pwedeng ikaw lang mag-isa. Tama. Dapat mahimok mo yung mga kapatiran na magkaroon ng unity. Ang purpose ng unity kasi, mga kapatid, maging isa tayo. Nasa body of Christ tayo lang. Pero maging isa tayo sa paglilingkod. Hindi pwede yung kanya-kanya tayong buhay. Kaya ba, mga kapatid? Meron tayong activity. Meron tayong gawain. No? Tingnan nyo na lang yung ibang mga nasa paligid natin. Pasigasig sa gawain. Tama? Hindi ba kayo na kukonsensya tayo yung mga nasa right pattern tayo, right gospel tayo, no? Right epistles tayo.
Mga kapatid? Pero wala tayong unity, ba't kanya-kanya tayo ng lakad eh. Walang effort eh. Yung iba, monthly nagmi-meeting, no? Yung iba nga, hindi ko alam kung... Pero ang mahalaga, oo, tayo, magmi-meeting tayo monthly, pero araw-araw tayo magkasama. Yun ba? Araw-araw naman tayong nasa gawain. Man, Di ba mga kapatid? yeah. Hindi pa rin natin inaalis yung physical assembly at yung tinatawag na personal face-to-face assembly. Ano na mga kapatid? Kasi sa totoo lang, pwede naman hindi tayo pumunta dito. Sa online na lang tayo. Yes. Hindi. Kaya lang, gumagawa tayo ng culture at example na dapat may ganito. Ganito. Amen? At sana, yung mga kapatid natin, mahumok natin, na, pastor, malayo dyan eh. Di gumawa ka ng ministry dyan. Diba? Ito, ang layo nga nito. Kahit tapang kami galing eh. Gumagawa kami ng ministry dito. Minsan, sa Bagong Silang. Amen? Kasi, hindi naman tinatanong dito yung numbers eh. Tinatanong dito, yung pagsasalu-saluang katotohanan eh. Man, Ang hirap ka, laki ng building nyo, mali namang gospel nyo. Eh, sayang, di ba? Doctorate yung pastor mo, mixture naman. Hindi magkakaroon ng unity sa body of Christ. Amen ba? So, yung process ng unity, perfecting of the saints. May process yun. Kasi unity, hindi mo automatic yan. O, magkaisa lang agad tayo lahat. Hindi. Meron tayong process para maging united. Amen? At may kinalaman ng maturity sa unity. Amen ba, kapatid? May kinalaman yun. Kasi, hindi lahat pare-parehas ng maturity level. Amen? Pero dapat, willing tayo lahat dumaan sa process. Amen ba, kapatid? man. Yeah. Kasi yung iba, halimbawa, bago pa lang sa right division, yun ba, titirahin mo yan na walang alam dahil bago pa lang? Meron mga ganun eh. Yeah. May bago akong nilagay sa GC, pero pinagbabanatan, bago pa nga lang yun eh. Buti na protektahan ko. Diba, pipikon na eh. Isipin mo, banatan mo na hindi ka nga nagsusolvin, wala kang kinakausap na, samantalang yung aking nilagay sa GC, kinuha ko pa yan sa ibang denomination para turuan ng ano. Ikaw, babanatan mo. Kasi iba kasi yung nasa isip mo, wala tayong unity, tama? Ang unity ko, maglingkod, ikaw magpasikat. Yun ang yun. Hindi talaga tayo magkakaroon ng unity nun. Amen? Ang unity, ang goal natin, bumuo, ang goal mo naman, magsarili. Hindi tayo pwede magkasama nun. Amen? Kasi ang goal natin dapat, mga kapatid, is talaga magkaroon ng pagkakaisa sa gawain. Amen ba, mga kapatid? Hanggat hindi nare-realize na mga kapatiran yan, magiging complacent sila eh. Magiging ano na sila eh. Wala na silang pakialam. Basta RD sila eh. Ano nangyayari ngayon eh. Amen? Yeah. Kaya yung unity, kung may pattern, may process din. Sabi dyan, for the perfecting of the saints. Kaya yung mga teachers, pastors dito, na kahit hindi na gaya noon, may mga teachers o pastors dito, pero hindi na-gift ito, no? Ito ay desire. Na nilagay din ng Diyos sa kanilang mga puso. Amen? Pastor, yung pinagkaiba noon kasi wala nang pag-aaral. Pag nilagay ka na pa sa church, pag magsasalita, Holy Spirit. Ngayon, tapos na yung Bible, anong gagawin ng mga pastors ngayon? Yung mga leaders ngayon, kundi mga bishop ngayon, study to show themselves approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pero hindi lang ikaw, dapat lahat ng members, kasi ang lahat, ngayon mga kapatid, ay ambassadors for Christ. Kaya lang, kahit ambassador nga tayo for Christ, meron pa rin talagang mga elders that rule well or over you. Ayun ba, mga kapatid? Yung iba kasi, masyado nang matatalino, matataas, ayaw na magpasakop. Kung gano'n, di gumawa ka ng sarili mong grupo, total, magaling ka naman. Kaysa naman titirahin mo yung mga nagsisimula. Amen ba? Gumawa ka ng sarili mong grupo, magaling ka pala eh. Kaysa i-discourage mo yung mga nagsisimula pa lang sa right division. Ganon. Kaya alam nyo kung walang unity talaga, mga kapatid, kanya-kanya tayo eh. Yes.
Dapat. Kanya-kanya tayo ng buhay. Hindi ganun eh. Sariling mundo. Saan ka nakakitang tao, kapatid, na pag naglalakad siya, yung paa niya magkahiwalay. Nakita na ba kayo ng ganun? Hindi sila magkasundo eh. Tapos, Pastor, Hindi makakalakad. nag-uunahan pa. Ang hirap nun, ano? Kung sino... Hindi makakalakad. Ako ang mauna, hindi! Ako! Kahatakan niya. Di ba yan ang problema eh? Sa katawan. Kaya tayo katawan, alam niyo kung ba't gumamit si Paul ng katawan sa chapter 12 ng 1 Corinthians? Ginawa niya yan for functional sense na lahat ng member ng body ay may iba't ibang function. Amen? Iba yung mata, iba yung iba yung tenga, iba yung kamay, iba yung paa. Okay? So, alin ka man sa mga yon, mga kapatid, mahalaga ka pa rin. Pero, kailangan gampanan mo yung function mo as a member of the body of Christ. Nalulungkot ako ngayon, bakit ini-emphasize ko yung unity? Kasi ngayon, gusto ng mga ibang kapatid, nasa bahay na lang siya, as a comfort zone. No? At, sige, mag-share siya ng mga right division. Kaya lang, saan niya dadalhin yung mga yon? Pag nag-share ka ng right division at may nakaalam ng right division, saan mo dadalhin? Ang mangyayari nun, magiging ganun din sa'yo. Tama? Kasi ang mapuproduce mo, ikaw eh. Tama? Oh, bro, ang dami ko nang alam ha. Saan ba tayo dito? Basta. Mag-share ka din. Ngayon, saan tayo makakarating nito? Basta, tayo na lang natin ng rapture. Wala nga, wala nga activity. Tapos sasabihin mo, Paul, na yung epistles ka. Sabihin mo nga right division ka. Hindi naman si Paul yung pattern mo, sarili mo. Amen? Si Paul nga nakakulong na, nagsusulat pa sa local church na maging matatag sila, magpatuloy sila, magkaisa sila. Amen? Sino ba sinulatan? Local church. Amen? Maliban na lang yung pastoral epistle, siyempre. Pero si Timothy, nasa Ephesian church during that time. Amen ba mga kapatid? So, mayroong process ng unity at yun yung maturity, no? Sabi rito, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen ba? Alam niyo bakit kailangan natin ng edification? Bakit kailangan natin ma-edify, ma-encourage, mga kapatid? Let's go to Acts 20, mga kapatid. Ay, sorry, 14. Tinaral ko kagabi. Sabi dyan, mga kapatid. Chapter 14, verse 22, sabi dyan, confirming the souls of the disciples. Ano daw? Confirming, pinatatatag. Diba? Pinatatatag sa kanilang kalagayan sa pananampalataya. 22 yan, 42. Confirming the souls of the disciples. Yung disciples, mga followers, followers. Now, si Paul hindi siya gumamit ng, listen, sa kanyang first epistle, hindi siya gumamit ng salitang disciples. Tama ba, mga kapatid? Tama. Gumamit siya followers. Tama. Ngayon, kung titingnan mo yung followers at disciples sa Greek, metates, iisa lang ibig sabihin nun, followers at disciples. Okay. Ano yung basic meaning ng dalawa na yon? Learner to follow. Pag disciple ka, you are learner to follow. Pag ikaw ay followers, you are learner to follow. Basic meaning nun ay learner and follower. Amen? You say following, you are following the instructions. Kapag disciple ka, the instruction for the kingdom gospel, pag ikaw na follower sa dispensation of grace, you are following the instruction from apostle Paul in this dispensation. Tama ba? You cannot follow without learning. Tama yun eh.
Ano yung susundan mo? Wala ka naman learning. You are learner and you are follower. Without knowing. Na pagkatapos ng learning, following mo, doon ka na magiging matured at ikaw na ang magtuturo. Ikaw na yung magiging leader. Amen ba mga kapatid? Alam nyo, yung follower, meron din siyang tinatawag na end result. Pag naging matured ka na, sabi ni Jesus Christ, let's go to Luke 6:40. Let's go to Luke 6:40. Sabi dyan, the disciples is not above his, what? Master. But, everyone that is perfect or matured shall be as his master. Oh, ano ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng mas angat sa iyong master, pero pwede kang maging katulad ng iyong master. Amen ba mga kapatid? Ang role ng pagiging follower o disciple is to be his master. Now, following Christ, following Paul is forming Christ in our lives. Let's go to Galatians 4 verse 19. Sabi dyan mga kapatid, my little children, of whom I travail in birth, sipin mo parang nanganganak pa rin siya, no? Again, until Christ be formed in you. So dito mo makikita na hindi nagbibuild si Paul ng sarili sa kanyang follower, kundi si Kristo ang pinoform niya sa follower niya. Amen ba, kapatid? Amen. Kasi Kristo ay mabuo sa inyong pagkatao and character. Correct. Amen. Di ba? Mga kapatid. Bakit? Hindi naman niya pinapangalan sa sarili niya, kundi ang Panginoong Yesu Kristo eh. Amen ba? Kaya lang, form in you, Christ be formed in you according to the revelation of mystery. Yes. Ganun mga kapatid. Paano siya mapuform? Siya ang ating body. Tama, siya ang ating head. We are the body of Christ. Amen? We are His Lord. He is our Lord. He is our Savior, the Preserver. Amen? So, nakikita natin dyan na may process. At yung process nun ay si Kristo ay mabuo sa ating pagka-tao. Kaya lang, ang pagsisimula nun yan sa loob, Christ form in you. Tama? In you first. So, yun yung process ng unity na lahat tayo mga kapatid ay maging gaya ng Panginoong Yesu Kristo. We must be one in the Lord Jesus Christ in character. Let's go to number 3. Ano ba talaga yung purpose ng unity? No? Bagay, nabanggit na dyan. Sabi dyan, ano? Ano ba yung purpose ng unity? Till we come in the unity of faith. Yun pala yung purpose nun. Dumating tayo sa tamang panahon na tayo magkaroon talaga ng unity. Pero bago daw yun, maturity muna. Amen? So, edification muna. Amen? Sa ngayon, mga kapatid, nasa process pa rin tayo ng unity of our faith till we come to the unity of our faith. Pastor, paano mangyayari yung unity of our faith? When we are united to study Romans 2, Philemon as our instruction for the body of Christ. Amen ba, mga kapatid? So, ano daw yung purpose ng unity? Till we come to the knowledge of the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Grabe, no? I mean, lumalalim tayo at magiging united tayo sa kaalaman sa anak ng Diyos. Amen? Unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen ba? Fullness of Christ. Paano mangyayari yan? Colossians chapter 3 verse
Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yun daw, salita ni Kristo ay manahan sa atin. No, yan yung knowledge na dapat nating maunawaan. Paano ka magkakaroon ng knowledge of the Son of God if the Word of Christ dwell richly in our hearts in all wisdom? Amen po ba, kapatid? So, ang hinahabol pala talaga natin dito, sabi, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of the Lord Jesus Christ. No? Alam nyo, ito'y tumutukoy sa practical na, hindi ito positional, mga kapatid, kasi maturity na ito eh. Practical aspect of having the measure of the stature and the fullness of Christ. Actually, in character ito, mga kapatid, in character. Christ. No? Para bang, listen. Yung character ni Kristo, yun yung dapat makita sa atin. Amen ba? Yun yung sinasabi nito sa mga talata. That's true maturity. Amen ba, mga kapatid? Yes, amen. At, yun nga yung purpose, no? Till unity of faith, the knowledge of the Son of God, no? Unto a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. O yung product naman ng unity, let's go to verse 14. Sabi dyan, mga kapatid, 14, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried away about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lay in wait to deceive. Ano sabihin ng mga kapatid? Ano yung product? Ang product man, mga kapatid, is stability, doctrinal stability, and spiritual perfection. Yan mo ba, kapatid? Na ikaw, no, because you are in the process of unity, you have the pattern of the unity, mga kapatid, at yung purpose ng unity ay nangyayari sa iyo, hindi ka na basta-basta, mga kapatid, matitinag. Amen ba, kapatid? Hindi ka na madadaya ng kung ano-anong doktrina ng flat earth, soul sleep, no? Universal salvation, no hell. Ang bira naman. Kung kailan ka tumanda sa atin, hindi ka naniniwala sa impyerno. Nakalungkot. Mga kapatid. At ang kaluluwa daw, yung mortality of the soul, hindi daw totoo. Na ang soul daw ay namamatay. Saan ka makakapagbasa sa Bible na ang soul namamatay? Meron bang soul na namatay sa Bible? Kapatid? By the way, yung death, hindi naman cessation of hindi naman cessation ng death. Ang death is separation. Amen? Pag sinabing patay, may naghiwalay. Amen? Pag sinabi mong spiritual death, hiwalay ka sa Diyos. Pag sinabi mong physical death, hiwalay yung kaluluwa mo sa katawan. That is physical death. Pero walang sinabi doon na cessation or unconsciousness. Yung katawan mo, unconscious, pero yung iyong soul ay conscious yun, mga kapatid. So, yung product ng unity is yung perfection. Amen? Lalo na yung doctrinal perfection, saka yung pagiging perfect na gaya ng Panginoon sa Kristo. So, paano nangyayari? Let's go to Hebrews 5. No, mga kapatid, listen, nandun na tayo sa product ng unity, yung achieving goal of our unity, mga kapatid, magkakaisa tayo na makarating doon sa ating goal. Amen ba, mga kapatid? So, kinakailangan lang na maging matured tayo lahat. Alam natin yung pattern, alam natin yung process, at alam natin yung purpose ng unity. At sabi ng Hebrews chapter 5, sabi rito, mga kapatid, verse 11, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, saying you are dull of what? Hearing. Ano problema nila?
tamad makinig, tamad mag-aral. Dahil feeling yan eh. So, yun yung problema sa immaturity. Correct. No? Sabi niya sa verse 12, for when, actually, di para sa atin ito, pero yung principle parehas lang. For the time you ought to be what? Teachers. Sabihin, matagal na itong mga believer na to. Teachers, you need that one teach you again. What again? Tuturuan ka uli. Back to zero. Yung tinuro sa'yo nun, ituturo na naman ulit sa'yo. No? Which be the first principles of the oracle of God and became such as he need of milk, not of strong meat. So, dalawa pala yan. Meat and strong meat. Teka muna. Pasal ba yung meat and strong meat? Milk and strong meat. Ganito yan. Yung mga milk sa Biblia, yung madaling maintindihan, milk tawag doon. Di mo na kailangan exegesis yun. Maliwanag yun. Diba? May mga maliwanag eh, na hindi mo na kailangan pag-aralan. Pero yung meat, yun yung hindi mo kagad maintindihan na kailangan mo siyang aralin ng aralin. Tama? Hard to understand. Pero yung mga milk, ito yung madadali lang maunawaan. Okay? Kaya nasabi dyan, mga kapatid, for everyone that useth milk, bakit daw doon lang sila sa ganong level ng understanding? Is unskillful in the word of righteousness. Meaning, may kinalaman sa practical, righteousness. Pero may kinalaman dito sa understanding. Pero yung word of righteousness dito, kasi nasa ilalim sila ng law. Ano ba yung word of righteousness? Siyempre, law pa rin yun. Mamatay, di ba? Unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. So, hindi pa niya maintindihan, hindi pa niya masunod. Yun ang problema to. Kasi ang problema ng immaturity, mga kapatid, hindi lang learning. Applications. Ewan ba? Huwag tayong mag-expect na yung mga bago ay magiging masunurin kaagad yun. May mga sablay pa yan sa kanyang, no? Pag sumasablay-sablay pa, siyempre yan ay babe in Christ. Amen? Unskillful yan. Hindi pa niya masyadong naintindihan yung banal na kasulatan, bago siya, at hindi pa niya na-apply. But, ito na yung verse 14. Strong meat, ito yung mga malalim na yung unawa, belong to them that are full of age. Ito, hindi ko kunikonsider ito na matagal na. Kundi, sila yung nag-matured, no, based on their effort or what we call the sa kanilang sariling pagsisikap. Even those who by reason, sabi dyan, of use. Ano ibig sabihin reason of use? Ano ibig sabihin naman? Yung mga naunawaan nila, lagi na nilang pinapractice. Nagagawa na nila yun, mga kapatid. Bakit? Kasi mga kapatid, may dalawang klase kasi ng tinatawag na paglago. Listen, ito yung paglago mental, psychological, marami kang alam. Tama? Ito yung paglagong practical. Tama? Napapractice mo yung nauunawaan. Dahil mo nga alam, wala ka namang ginagawa. Wala ka namang obedience. Even those who may reason of use, dahil so na-practice nila yon, have their senses exercise. Itong have senses, ito yung kanilang unawa, no? Understanding. Exercised to discern, ito na yan, both good and evil. So, pag ikaw ay lumalago sa kaalaman at sa buhay mo, yung discernment mo ay nagiging matalas. Na mas malalaman mo na mali to. Ito, tama to. Tama. Hindi ka na basta-basta
Manluloko ng mapapakinggan mo at ikaw ay madadala doon sa mapapakinggan mo because of your discernment. One of the problem of immaturity is discernment. Bakit natatangay ka ng iba't ibang aral? Because of no discernment. So, yung product ng unity, hindi lang maturity, hindi lang discernment, siyempre. Pag pumunta tayo dun sa lahat ng ganong aspekto ng unity, doon tayo magiging mas matibay. Amen ba? Na lahat, because of the product of that unity, alam natin yung pattern, purpose, tsaka yung process. Doon tayo makakarating sa tinatawag ng product of unity. Amen ba, mga kapatid? Alam nyo, kapag ganun tayo, listen, makaka-create tayo ng momentum eh. Tama? Kasi pagka united at matured yung mga nag-unite, kasi kung mga united nga kayo, mga immature naman kayo, wala rin kayo mararating. Di ba, no? Ay magkakaroon ng momentum talaga na magagawa natin yung mga bagay na mission natin na pinagagawa ng panahon. Kasi momentum force yan eh. Magiging unstoppable force of product of unity. Kasi yun yung power ng unity. No? Na yung product ng unity ay dumating doon sa sukdulan o yung kasakdalan. Yan ba, mga kapatid? So, yan po, mga kapatid, no? O, kaya, napakahalaga na number one, meron tayong pattern, process, at purpose of unity. At syempre, yung product. Yung product of unity, yun ang inaantay natin. Kaya, syempre, dapat alam mo yung pattern mo, dadang ka sa process. At syempre, yung purpose, so, dapat alam mo rin kung ba't tayo nagkakaisa, siyempre. Para luwalhati yan ng Panginoon, para makapagdala ng kaluluwa sa Kanya, makabuo ng ministry, at dumami tayo na local church. Ayun ba, kapatid? So, lahat nagsisimula yun sa process, pattern. Ngayon, kung wala tayo niyan, wala tayo magiging product. Ayun ba, kapatid? Last illustration, ano? Importante talaga yung direction. Amen? At magkaroon tayo unity sa isang direction. Hindi tayo pakakarating sa isang lugar kung yung watak-watak ang utak natin. Amen? Kung mag-uusap tayo, halimbawa, kung saan tayo pupunta, ikaw gusto mo Cubao, ikaw gusto mo Baguio, ako gusto ko Boracay, hindi tayo magiging magkasama sa isang purpose. Bakit? So, dapat dumating tayo sa isang pag-iisip. Amen ba, mga kapatid? Isang verse na lang, let's go to, tapos na ako dito, mga kapatid. Let's go to 1 Corinthians 1. Okay. Sabi ni Paul dito, mga kapatid, verse 10, Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that you be perfect, joined together in the same mind, in the same judgment or approval. Same mind, same judgment. Amen? Let's go to Philippians 1. Philippians 1. Sabi dyan sa ano ba yan? Tinandaan ko na ito kagabi. Sabi dyan, mga kapatid, ayan, sabi dyan sa verse 27, "All let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit," amen? "With one mind, striving together for the faith of the gospel." Galing, ano? Striving together. What do you mean by for the faith of the gospel?
upang ang gospel ay maipangaral at maipangalat. Amen ba, kapatid? So, meron tayong unity to strive that mission. Amen ba, kapatid? Tayo mag-pray. Maraming salamat pa noon sa hapong ito. Praying ka, Ama, sa aming kalagitan. Ingatan mo kami ang naganda pa noon ng pagkain at tumanggap sa gawain dito pa noon, pagpalain mo ang kanyang buhay at ingatan mo ako sa aming pag-uwi pa noon. May taas ang iyong pangalan, ang iyong salita pa noon at magligtas ka ng mga kaluluwa. Gamitin mo ang iyong mga lingkod as ambassadors for Christ pa noon. At ang unity nawa ay makuha namin yung product ng unity pa noon at magkaroon kami ng process sa tamang pattern at syempre malaman namin yung purpose kung bakit kami kailangan na maging united. In Christ's name, Amen. 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 Dapat na pa yun, sir.